I-review natin ang nasa level na voice mga kapatid. Nakalagay dito, pwede siya sa plain finish. Kailangan ng palitada 14 to 28 days bago natin ito pahiran ng Acrytex primer. Itong primer na ito ay ginagamit din ito sa plywood, sa mga kahoy. Pwede rin sa mga kahoy, kailangan lang gaya ng preparasyon sa konkreto, tanggalin ng alikabok, yung mga grasa nakalagay dyan. Ang karamihan na-encounter ko sa mga konkreto ay yung sa lubungan ng konkreto, nagtutuklap talaga yun, kailangan nyo yung tanggalin. Hindi lang grasa, hindi lang yung alikabok. Kailangan sa mga salubungan, karamihan kasi ipinatatag ng mason, napakanipis na puro ang kumakapit. Kaya yun, nagtataka kayo ba't nagtutok. Sa wooden surface naman, ito rin nakalagay gaya ng preparasyon sa konkreto, ganun din. Kailangan mong lihain muna bago mo pahiran ng Acrytex primer. Ang kagandahan lang kasi ng Acrytex primer mga kapatid, sa kahoy, pagka halimbawa yung kahoy niliha mo, tinanggal yung dumi, alikabok. Pagka primeran mo yan, lalabas yung mga hingulngul ng kahoy. Pagka liniha mo, talagang magiging makinis na yung kahoy. Ngayon ang tanong pa nila kung pwede bang patungan ng elastomeric paint, QDE. Lahat pwedeng ipatong dyan sa Acrytex primer. Huwag kayong mag-alinlangan sa paggamit nyan. Pwede mong patungan ng gloss latex, semi-gloss latex, flat latex, elastomeric paint, QDE. Pwede mong ipatong dyan sa pintura na yan. Ang Acrytex primer ay ginagamit ito sa mga plain finish. May nagtatanong din kung pwede bang gamitin sa rough finish. Pwede mo siyang gamitan sa rough finish na konkreto. Ngayon, ang nakalagay dyan mga kapatid, pagka napinturahan mo na yung wall, yung halimbawa yung konkreto, ang ipangmamasilya mo dyan ay Acrytex cast. Pwede mo ring pangmasilya dyan ay mga water base, Boss Newell putty, masonry putty. Yun din ang isa sa mga tanong nila. Pero sa skim coat, hindi ko pa naranasan gumamit kung pwedeng patungan ng skim coat yan. Kasi lahat ng project namin, ginagamit namin ay Acrytex cast. Ang isa pa sa tanong nila mga kapatid ay pwede bang tapkutan yan ng elastomeric paint? Pwede, halimbawa na masilyahan mo na, pwede mong i-direct dyan yung elastomeric paint kahit hindi ka na mag-primer ulit ng Acrytex primer. Pwede ka rin mag-primer pagkatapos mong mamasilyahan, pwede ka rin mag-primer ng Acrytex primer saka mo tatapkutan ng elastomeric paint. May mga nagtatanong pa sa akin sa comment section mga kapatid kung bakit daw hindi ko ginagamitan ng waterproofing yung mga project ko na bahay. Alam niyo mga kapatid, pagka Acrytex primer na ang ginamit mo, tapos masilya mo Acrytex cast, tapkot mo Acrytex, lahat Acrytex, hindi mo na kailangang gumamit diyan ng waterproofing na unang pahid. Gaya ng Flexiban, waterproofing 'yon. Pag puro Acrytex, huwag ka nang gumamit ng waterproofing. Kasi pag winaterproofing mo yan, saka ka mag-Acrytex primer, doble-doble ang gastos mo, doble-doble ang trabaho, matagal ang trabaho. Kasi yung waterproofing na Flexiban, pag Flexiban mo muna yung firewall, tapos mag-primer ka ng Acrytex, tapos magmasilya ka ng Acrytex, doble-doble na. Ang nakalagay dyan mga kapatid, pagka Acrytex ang ginamit mo, kahit huwag ka nang maglason, irekta mo na yung Acrytex primer. Tapos masilyan mo na Acrytex cast, tapos primeran mo ulit ng Acrytex primer, isang mano, saka mo tapkutan ng Acrytex top coat gloss o kaya Acrytex semi gloss. Pwede mong gamitin yun sa mga firewall. Kahit na hindi firewall, pwede mong gamitin dyan. Kahit sa loob ng bahay, yun lang maamoy, matapang ang amoy. Ang nakalagay ba sa level na boysen, 20 to 25 to 25 square meter ang kaya niya, pero depende yan. Ang pag-dilute kasi ng Acrytex primer ay pagka roller or brush ang gamitin mo, sa 4 liters, 1 litro naman na Acrytex reducer. Pero pagka spray naman, hindi pwedeng spray pagka 1 litro lang ang ilalagay mo. Mas marami pa doon. Palalabnawin mo talaga para lumabas yung primer sa nozzle ni spray gun.
Ang tanong pa nila mga kapatid, hindi lang kahoy pwedeng gamitan ang Acrytex primer, pwede rin sa gypsum board, gypsum board, tapos hardiplex, plywood, lahat pwede yan, makapit yan. Yan lang ang kagandahan ng Acrytex primer. Ito yung project namin mga kapatid. Ang gamit dito sa kisame gypsum board, tapos yung mga pintuan, plywood, konkreto. Itong nakalagay dito sa partition na ito ay hardiplex yan. Lahat yan ginamitan namin ng Acrytex primer. Kaya natawag na primer ay yun ang una mong gagawin o gagamitin bago ka magpatong ng masilya. Ang kagandang Acrytex primer mga kapatid, kahit na firewall yan, pag na-Acrytex primer mo, tapos kahit elastomeric ang ipatong mo dyan sa mga firewall, kahit wag ka nang mag-waterproofing, kasi marami kasing nagtatanong bakit daw hindi ako nagwa-waterproofing, kasi mga napapanood nila sa YouTube may mga waterproofing mga kapatid bago sila magpahid ng primer o kaya elastomeric paint. Dagdag gastos lang yun mga kapatid pag nag-waterproofing ka, kasi ang waterproofing nasubukan ko na rin yan, pag nagtagal yan nagkra-crack din yan, hindi ka anong flexible. Kasi pagka na-Acrytex primer mo na tapos masilya mo Acrytex cast, tapos minasilya mo Acrytex cast, tapos primer mo ulit, silyado na yan, hindi na papasok yung tubig yan. Tapos magpapatong ka pa ng top coat, kung Acrytex top coat gloss ang ipatong mo dyan, kahit na elastomeric lang o kaya gloss latex, hindi na makakapasok yung tubig dyan. Nakakapasok lang yung tubig dyan pagka inabutan ng napakatagal na panahon, halimbawa ay 10 taon ganon. Ang konkreto kasi ang lupa kasi may movement niyan na tinatawag. Halimbawa lumindol, nagkakaroon pa rin ng maliit na crack yan. Kaya yun, pagka matagal na, meron na namang pumapasok na tubig pag umulan ng malakas. Normal lang yun, nagka-crack siya. Pero may mga product ngayon na naglalabasan na napakaraming product na pang waterproofing. I-vlog ko na lang sa mga susunod yun mga kapatid. Yung mga waterproofing na yun ay talagang flexible talaga. Kala mo parang sealant. Talagang pag nagkaroon ng crack, hindi siya basta-basta nabibitak. Doon ako humahanga kasi parang sealant na nasubukan ko na kasi ang sealant mga kapatid. Pagka yung crack ay lumaki, kasi minsan ang crack ng bahay, minsan may nagcrack na bumabalik, minsan nawawala yung crack ganon. May mga product na ngayon na flexible talaga, parang elastic, parang rubberized talaga. Yung mga naglalabasan ngayon ng mga waterproofing, elastomeric paint, elastic, kumbaga elastic, pero minsan hindi rin nasusunod yun, nagkakaroon pa rin ng crack. Thank you for watching mga kapatid. Sana ipatuloy kayong sumuporta sa aking YouTube channel.